President, kayo po ba sa Ito, pakinggan nyo mabuti to puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaway. Hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan ko kaibigan. Ayan. Tingnan nyo mga kababayan na naitanong kasi ni Katon Ying ni Sir Anthony Taberna kay PBBM kung dun sa puso niya. Yung sinasabi ng puso niya mga kababayan, kung willing pa ba daw siyang makipagkasundo sa mga Duterte. Ang sagot ni PBBM, oo. Kasi ayaw naman talaga niya ng kaaway eh. Sa totoo lang naman kasi mga kababayan, hindi naman kasi si PBBM ang nagsimula. Kasi nga mga kababayan, tingnan niyo pong mabuti si PBBM nung siya ay naupong presidente, ang ginawa ng ating presidente mga kababayan ay nagtrabaho. Nagtrabaho. Anong ginawa ng pamilyang Duterte? Binanatan, siniraan. Etong si PBBM kahit nung panahon pa ng eleksyon. Kung matatandaan ninyo mga kababayan, si Duterte ang kauna-unahang bumanat kay PBBM. Nung panahon ng eleksyon mga kababayan, bago pa lamang ang 2022 presidential election, sinabihan niya ng weak leader etong si PBBM. Tapos hindi po yan pinansin ni PBBM bagkus mga kababayan, pinahalagahan niya pa rin yung pagiging magkaibigan nila ni Duterte kahit binabanatan siya. And then ngayon mga kababayan, naitanong nga sa kanya kung willing ba siyang makipagkasundo sa pamilyang Duterte. Kung sinabi ni PBBM na hindi, ano yung gagawin ng mga DD-shit? Sisiraan na naman ang presidente. Sasabihin masama yung ugali, mata pobre at talagang bangag. Ganyan yung malimit na linyahan ng mga taga-suporta ni Digong na mababaw yung pangunawa. And then ngayon naman, na sinabi ni PBBM na willing siyang makipagkasundo sa pamilyang Duterte, ganito naman ang sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong. Ano yung sinasabi nila? Nung narinig lang daw ni PBBM yung salita, or nung narinig lang daw mga kababayan, yung salita na bloodbath, ngayon daw po gusto na daw pong makipag-peace, makipagkasundo. Tapos may nakalagay pa na duwag. Tapos hashtag duwag, hashtag usog. Nasaan ba ang utak ng mga taga-suportang ito ni dating Pangulong Duterte? Biruin nyo kapag sinabi ni PBBM na ayaw niya makipagkasundo, sasabihan niya naman sa mga ugali. Sasabihan niyo mata pobre at hindi ganyan dapat yung ugali ng isang presidente. Ngayon naman sinabi ni PBBM na willing siyang makipagkasundo sa pamilyang Duterte, galit na galit naman yung mga DD-shit at sinasabi na duwag ang presidente. So saan lulugar si PBBM sa mga taga-suportang ito ni Digong na mababaw ang pangunawa at sarado ang pag-iisip? Yan nga yung dahilan mga kababayan kung bakit lagi kong sinasabi sa inyo, kahit ilang beses na magpates etong si PBBM, kahit anong ipatest ni PBBM sa kanyang katawan para lang mapatunayan sa taong bayan na hindi siya related sa ipinagbabawal na bato, isa pa rin na magiging linyahan ng mga taga-suporta ni Digong. Binayaran at ginamit yung impluwensya ni PBBM bilang presidente. Kung dito pa nga lang mga kababayan sinagot niya lang yung tanong ni Katon Ying kung pwede pang makipagkasundo sa pamilyang Duterte. Sumagot lang ang presidente ng oo kasi ayaw niya na may kaaway. Ang dami na agad nang nasabi ng mga taga-suporta ni Digong. Paano pa kaya kapag nagpa-test na etong si PBBM tapos negative yung kinalabasan? Di lalo na maraming sinabi yung mga taga-suporta ni Digong na mababaw ang pangunawa. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Kagaya ng sabi ko sa iyo, pagka hindi ko magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? So, ibig sabihin, hindi lang para sa pamilyang Duterte, kung hindi para sa lahat. Lalo na yung mga kritiko ni PBBM na may ayaw kay PBBM, willing ang presidente mga kababayan na makipagkasundo sa inyong lahat. Yung mga may ayaw kay PBBM, willing po siya makipagkasundo. Hindi lang po ito umiikot sa pamilyang Duterte, kung hindi para sa lahat ng kritiko ni PBBM. Hindi tayo magkasundo sa polisiya. Hindi tayo magkasundo. Diba? Gawin yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no?
Parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo para mabalik po yung tiwala nyo sa kanila. Ano po yung gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila lagi kaming nakikinig. Lagi kaming di ba? nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema. At tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang mamadaliin na namin yung immediate solutions na pwedeng gawin kaagad. At yun ang mararamdaman ng taong bayan mula ngayon. Mr. President, salamat po. Salamat, sa inyo. Captain. Thank you. Thank you. Ayan, mga kababayan kita nyo naman na itong podcast na ito ni PBBM talagang naiparating sa taong bayan kung bakit ganon, bakit sinasabi nung iba medyo mabagal daw, hindi daw nila nararamdaman. Kasi nga, ang gusto ni PBBM, kung meron mga project na maipagmamalaki sa inyo, yun yung mga proyekto na mapapakinabangan ng kaapu-apuhan ninyo. Katulad ng mga proyekto ng kanyang ama na hanggang ngayon ay napapakinabangan po natin. So yan yung mga gustong mangyari ni PBBM. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ang isang proyekto ay ginawa ng napakatagal, yan po ay maganda ang kinakalabasan. Kaysa sa mga minamadali mga kababayan na ang resulta, hindi ko naman po nila lahat, sala sa palpak mabilis masira. Ano po, alam naman natin mga kababayan, isa lamang po yung mga bansa na nakakagawa ng sobrang bibilis pero matibay, which is ang Japan. Pero mga kababayan, dito sa ating bansa, kapag kami nabilis yung proyekto, sala sa ginagamitan ng mga materyales na madaling masira, talagang hindi pulido yung pagkakagawa. Kaya ang nangyayari, kahit nagastusan na ng gobyerno ng napakalaking halaga, gagastusan na naman ulit. Kasi nga, nasira. At yan po yung ayaw mangyari ni PBBM. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito pa sa isang topic na nakita natin. Eto kasing si Bongo na tanong about po dun sa tanong ni Katunyeng kay PBBM about dun sa pakikipagkasundo sa pamilyang Duterte. At eto po mga kababayan daw, yung naging sagot ni Bongo. Sabi dito mga kababayan, sa Abante, tunay na tabloidista, Bongo sa reconciliation ni PBBM. Pabalikin nyo muna si Tatay Digong. Ibig sabihin may kondisyon mga kababayan, etong kay Bongo bago siya makipagkasundo or bago niya tanggapin yung yung sinasabi ng presidente na willing makipagkasundo si PBBM sa pamilyang Duterte o kahit na kanino man na kritiko nitong si PBBM. So sabi po dito, sa Abante, sinabi ni Senador Bongo na kung sincere si Pangulong Bongbong Marcos sa reconciliation sa mga Duterte, dapat muna nitong ibalik sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto nyo po ng reconciliation, pabalikin nyo muna si Tatay Digong, ani po nitong sigo. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung elder Duterte at siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan noong nakaraang 6 na taon. Ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo, ngunit pinadala siya doon sa dahig, dagdag niya. Reaksyon nito ng senador sa sinabi ng Pangulo na bukas siya makipagbate sa mga Duterte dahil ayaw niya ng gulo. Matatandang noong Marso 11, inaresto ang dating Pangulo sa bisa ng International Criminal Court warrant of arrest kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na nagawa umano sa kanyang war on drugs. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, etong kay Bongo, yung sagot ni Bongo mga kababayan sa naging sagot naman ni PBBM kay Katunyeng about do sa pakikipagkasundo sa pamilyang Duterte na kung saan sinabi ni PBBM na willing siya kasi ayaw niya ng may kagalit. Dito naman sa sagot ni Bongo, kailangan pa may kondisyon bago sila makipagkasundo. Kailangan pa may kondisyon mga kababayan bago tumahimik etong mga ito mga kababayan at tigilan na nila yung mga paninira po nila sa ating gobyerno. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, kaya ganon yung naging linya ng presidente about do sa tanong na yun ni Katunyeng, kasi nga ang gusto ng presidente magtrabaho na lang na magtrabaho. At ayaw na ng presidente mga kababayan na makipag-away pa kung kanino man, kasi hindi naman nga po talaga nakikipag-away si PBBM. Kaso nga lang ang problema dito kay Bongo, kailangan pa may kondisyones bago magkaroon ng katahimikan at kapayapaan dito po sa ating bansa. Tsaka unang-una, hindi naman po si PBBM ang nagkaso kay Duterte doon po sa international,
criminal court, kung hindi yung mga pamilya ng naiwan na nabiktima noong panahon ng madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato, especially yung mga inosenteng nadamay at yung kanilang mga pamilya ay naghahangad ngayon ng hustisya. Sila po yung may kagagawan kung bakit nasa The Hague, Netherlands etong si Duterte, kasi nga naghahanap sila ng hustisya na hindi naibigay sa kanila noong mga panahon na si Duterte ang presidente ng ating bansa, at wala pong kinalaman dyan si PBBM. So bakit pababalikin ni PBBM ng Pilipinas etong si Digong kung hindi naman talaga siya ang nasa sa likod ng lahat ng yan? Di ba mga kababayan? Anyway, ngayon punta naman po tayo dito sa next topic natin, na kung saan mga kababayan, ayon naman po dito kay Bato de la Rosa, kung kay Bongo merong kondisyones, dito naman daw po kay Bato de la Rosa, nagdududa daw po siya mga kababayan sa mga sinasabi ni PBBM. So ito, play po natin. Magandang simulain yan. Magandang simulain. Sino ba naman ang gusto ng away? Lahat naman tayo gustong katahimikan. Pero yung lang kung sincero sila sa kanila sinasabi. Duda si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinseridad ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ito sa reconciliation o pakikipagayo sa mga Duterte. Ayon kay Senador de la Rosa, hindi rin malinaw sa kanya ang motibo ng pahayag na ito ni Pangulong Marcos. Anya, hirap siyang sabihing sincere ang Pangulo dahil may karanasan na siya na iba ang sinasabi nito sa kanyang ginagawa. Partikular na tinukoy ng senador ang issue ng International Criminal Court kung saan pinanghawakan ni De La Rosa ang salita ng Pangulo na hindi niya ito papayagan na manghimasok sa Pilipinas. Ngunit ang mga opisyal ng pamahalaan pa mismo ang umaresto at nagdala kay dating Pangulong. Hindi kasi mga kababayan, kahit pa sabihin natin, ipagpalagay natin na totoo yung sinabi ni PBBM kay Bato de la Rosa, ano ba mga kababayan yung makakapagpabago ng salita ng presidente? Yung mga ginawa ni Bato de la Rosa na kung saan nagsagawa siya ng isang investigasyon na wala namang pinuntahan sa huli, naaksaya ang pera ng taong bayan, pilit pang kinakaladkad ang pangalan ng presidente. Kahit ako ang presidente, hindi ko talaga po protektahan yang si Bato de la Rosa at babawiin ko yung sinabi ko kung meron man. Diba mga kababayan, lalo na at yung tao na dapat kong protektahan, ipinapahiya ako publicly, binabanatan ako publicly, at gamit pa ang pera ng taong bayan para lang sirain ako. Syempre, hindi ko talaga po protektahan yan at babawiin ko din yung sinabi ko kung meron man akong sinabi. Rodrigo Duterte sa headquarters ng ICC sa The Hague, Netherlands. Isa si Senador De La Rosa sa kilalang mga kaalyado ng mga Duterte. Ngunit hindi rin ito tiyak kung bukas naman ang mga Duterte sa reconciliation kay PBBM. Wala naman sigurong gustong forever mag-aaway. Lahat naman tayo ay gustong tumahimik tayo at mamuhay ng kayo lang kasi nakikipag-away eh. Eto lang naman kasi mga to nakikipag-away eh. Kung hindi kayo kumampi sa maling ginagawa ni Digong, kung hindi ninyo hinahayaan si Duterte na sirain ang gobyerno ni PBBM, hindi naman hahantong ang lahat sa ganyan. Kaso ang problema, masyado kayong gahaman sa kapangyarihan. Masyado kayong gahaman sa pwesto. Masyado nyong gustong agawin ng napakaaga yung pagiging presidente kay PBBM. Ang gusto nga ni PBBM magtrabaho at ipagpatuloy yung pagsiservisyo sa mga kababayang Pilipino natin at gampanan yung kanyang sinumpaang tungkulin sa mga kababayang Pilipino natin. Pero anong ginawa ng pamilyang Duterte? Halos araw-araw sinisiraan si PBBM, halos araw-araw na tinatawag na bangag si PBBM. Sino ba naman presidente ang matutuwa pa na protektahan yung tao na sumisira ng kanyang dignidad? Halos araw-araw binabanatan si PBBM. Kahit ako ang presidente, hindi ko talaga po protektahan yung mga taong sumisira ng aking dignidad mga kababayan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Tiwasay at makafocus sa kabutihan ng ating bansa, pero sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga ng extreme sincerity. Extreme sincerity, hindi yung papyaw. Para naman kay Senate President Francis Escudero, ang pag-amin ni PBBM na siya ay bukas sa pakikipagayos kay Vice President Sara Duterte at pamilya nito ay isang pagpapaalala sa lahat na ang kapakanan ng mga Pilipino ang dapat manguna kaysa lahat ng mga personal na
Yan ang totoong nagmamalasakit sa mga kababayang Pilipino natin. Kasi nga, mga kababayan, sa kabila ng mga ginawa ng pamilyang Duterte kay PBBM, handa pa rin pong makipagkasundo ang presidente sa pamilyang Duterte. Kahit alam na ni PBBM yung totoong pakay at intensyon ng pamilyang Duterte sa kanya. Ano po at kung bakit siya sinisira. Biruin niyo kung gaano kabait ni PBBM, lahat gagawin ng presidente kahit pa sarili po niya yung kapalit, mapagsilbihan lamang po ng tapat at tama ang mga kababayang Pilipino po natin. Kakaiba-iba at pagtatalo-talo ng mga partido. Utang anya nila sa mamamayan ang tumayo sa gitna ng mga dibisyon at gumawa ng magkakasama para sa kapakanan ng bansa. Umaasa naman si Senador Joseph Victor J.V. Ejercito na magkakaroon ng positibong takbo ang tila malalim na alitan at hidwaan na lumabas sa mga pahayag at balita. Marami pa anyang mabibigat na problema na kailangan tutukan at trabahuin ng sama-sama na inaasahan niyang maipaprioridad para makatulong sa pagsulong ng mga mamamayan at bansa. Itinuturing naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel III na best attitude ito para sa Pangulo bilang ama ng bayan. Tama! Ito anya ay kahit hindi magbago ang iba ng kanilang ugali na hindi na kontrol ng Pangulo. Para naman kay Senator-elect Panfilo Ping Lacson, ang kabutihan at kagandahan ng puso ng Pangulo sa pakikitungo sa mga tao ay binibigyan lang ng kahulugan ng iba bilang kanyang kahinaan. Dahil dito, mangangailangan anya ng isang bastonero sa kanyang gabinete na kayang pasunurin ang mga opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Kongreso para sa maayos na pamamahala. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayan mga kababayan kasi nga naman kung mapapansin ninyo, yung naging sagot kasi ni PBBM, ang inisip ng mga DDS mga kababayan, kahinaan na po yun ng presidente. Hindi nila alam, pagpapakita yon ng isang magandang pag-uugali ng isang totoo at tapat na leader sa bansang Pilipinas. Dahil mga kababayan, ang totoong leader na nagmamalasakit sa mga kababayang Pilipino po natin ay yung leader na handang lunukin yung kanyang pride at handang magpakumbaba, mapaglingkuran lang ang mamamayang Pilipino. Yun ang hindi nakita at napansin ng mga DDS mga kababayan. Sa kabila na nga ng panawagang yan ni PBBM, sa kabila na naging sagot na yan ni PBBM mga kababayan sa tanong ni Katunyeng, tiningnan pa rin ng masama ng mga taga-suporta ni Duterte at pinalabas na mahinang presidente etong si PBBM at natakot kay Sara Duterte. Pero definitely mga kababayan, ang presidente ay nagpakita lamang ng kanyang pagiging mabuting tao at pagiging leader